Okay, good morning. Wala man ta mag-meet, dugay na no, first meeting pa to. But I have uploaded our lecture with other sections, especially on getting the resultant vectors using component method. Okay. Nagkakawa may pangutan na ito. Kasabot mo ito. Kasabot mo sa logic, yung sa to siya, nganong ibungkag na ito, pag man giusa na po. Huwag makasabot sa logic. Hindi maklaro. So, ganahan mo ibalik. Okay. Ang logic ato niya is that, yung namin, nakay usa ka vector, yung na, forma. Di ba, when we say vector is a physical quantity that has both magnitude and direction. Di ba? Kung imong tanaw na siya, na siya yung mga components. Ito po sa tag-usa ka. Ayun. Vector. Okay. Usa ka vector, but na siya yung component. Now, daghang klase nga pagpaagi sa component na depende mo kung asa ka malipayon. But usually, to make our life simpler, we only get the two components. The vertical component and the horizontal component. So, sa usa ka vector, na siya yung component. Kana, itawag na ito na siya, tawag na ni vector V, kana itawag na ni Vx, then na siya component, nagapasag ka, tawag na siya vector Vy. Okay. We managed to, I managed to explain this in the video, how are we going to solve for Vx and Vy using trigonometric function. Nakasabot mo ito, yun sa? Kasabot? Balikon lang, na yung makasabot. Kaya, kasabot na, hindi na tayo balik. Kasabot na? Ha? Kasabot na? Ikaw na, kasabot ka na? Pilido mo na? Diaz. Ikaw, sabot. Ikaw daw, sabot ka ito. Balikon na na ito eh. No? So, nakay angle niya nga theta. In order to get the kani, mugamit na itong SOHCAHTOA. Muna kay lumdo mo pag high school. So stands for sine opposite over hypotenuse. Okay. Kung yung tanaw ni siya, since this is a vertical vector, Vy, kani siya, this is a horizontal vector, kay mo mata vertical o horizontal will form 90 degrees. So 90 ni siya direct. Now, kay 90 na diha, automatically, we can consider this as a right triangle. Now, if it is a right triangle, we can apply the trigonometric function. Okay? So, kung yung tanaw ni siya, theta, opposite niya is Vy. So, we can simply say, the sine. Nakuha na ko na, kaya akong experience basta dinig, igabos video mo, gamay sa mo to. Sine of theta is equals to opposite niya, which is Vy all over V is the hypotenuse V. Kani siya ibalhit, i-transpose, so siya itago. Mahimo siya diring V sine of theta is equals to Vy. So ginana pag-solve ang vertical component. So mo pa lang ha, basta ang atong angle kani with respect to the x-axis, ang Vy nato ang gamiton sine. Okay? Supposedly, na-discuss sa tanis triangle. Unfortunately, dinitanan ninyo is stem. Mo na gilabyan na rin, dali-dali ra. Wala mo makasabot. Yung nani din yung application. Next, arita sa cosine. Cosine of theta. Cosine is ka. So, ka-tua, ka. Adjacent over hypotenuse. So, adjacent sa theta, tapat sa theta, that is Vx all over hypotenuse V. Transpose V cosine of theta is equals to Vx. Hindi nagikan na Vx is cosine. Okay? The next, last, tangent
of theta is equals to TOA, opposite over adjacent. Opposite Vy, adjacent is Vx. Vy all over Vx. Ano na? Okay. So nakakuha na nato no. Now karong class, ug naay mga forces nga they are parallel and they acted on a single point. We can just simply add the two vectors. Okay. So unsa may buot pasamot nako? Component man siya, kani siya component. So that we can simply say nga ang V nato is just equals to Vx plus Vy. Di ba? Mo na siya. But wala na magpasabot kay i-add mo dito ang magnitude because we are talking about a vector. When we say vector, we have to consider the direction. So sa to pag-add ano niya? Gamitan na to Pythagorean theorem. Di ba? Because this is a right triangle. Kung gani siya side, this is the hypotenuse. So we can simply say V squared is just equals to Vx squared plus Vy squared. Or V is equals to the square root of Vx squared plus Vy squared. So mo nang ikuha ta sa V. But actually, kung imong tanawon siya, if you are talking about vector addition, or yun siya ang formula. But again, because it is a vector, it has direction, we have to consider the direction. Muna nagamit tao, Pythagorean theorem. Okay. Kasabot na tayo repita. Okay, so kasabot ani ha. Diba nila na? Basta y, sine, basta x, cosine. Okay. Now, karon nganong ato man siya gibungkag sa tagsa? Okay. For example karon akong strength is say for example 500 Newton. Ako ni siya itod padong dito. Then si kumiguhod mutabang siya nako itod niya ni apil mo exert siya og 100 Newton. Among itod duha. So kay na feel ani nga chair nga force. Parihamig direction. Unsa may na feel? Di ba? Parihamig direction, parallel ang force padung sa east. What will happen is that the chair will experience a force equal to the sum of our two forces, 600 Newton. Unless kung si kumighod, gatod ko padung dito, si kumighod nagtod padung dire. Ang chair na dili na mo dito dito, matrade ari na siya sa kilid mo agi. Di ba? Kasabot mo? Okay. So, unsa may logic ato? Ngano atong gibungkag din pag man giusa? Okay. Ingani na to, may force diha, may force dire. Ana, duha ra sa. No. Muni. Sa duha ka force class nga gingon ali og porma, nanay duha pod kada force or kada vector, nana siya component. Ang isa may component dire. Tawag na tani nga na, yung maglibo. Force A, ang vector A, kani vector B. Kani siya vector A, nani siya component dire. Gitawag na siya o AX. Horizontal component of vector A. Kani siya, nasa na siya component dire. Tawag na to na siya o AY. Sa usa na naka-vector. Now, sa ikaduhang vector, na siya component dire. Kani siya BX. Nanap na siya component na pasaka BY. Di ba? So atong gibungkag ang iyang mga components so that dali na combine. Why? Because AX and BX are basically the same. They are parallel. They are horizontally. They acted horizontally. AY and BY, they acted vertically. So mo to itong gibuhat, the summation ng anak dito pag kinalasan, Rx is equals to, di ba? Anong ko sa example, AX plus BX plus CX. Okay? Yan na po tayo speakers, RY is equals to AY plus BY plus CY. So that pagkuha na to sa total, nakakamap ta of R is just equals to the square root of Rx squared plus Ry squared. So na itong R. Pagka-solve sa R, isolve na ito ang theta R, which is equals to the R tangent of opposite Ry all over Rx.
Yun ana ato siya nato. No, naglibog na no, gusto ta makakuha sa usa ka resultant vector. But ang atong gibuhat is atong gibungkag sa tagsa no, isamot kadaghan. But of course, kung kay samot siya kadaghan, dali naman sad kayo i-add. Because all of the forces are either vertical or horizontal. Sabot na. Okay. Alright, yun yung mga dali kay kasabot. Again, isa to stem dali. Isa kamot sa stem ko nabi. Amo ba? So kasabot na kanay. Ikaw mo itong niligramo kaya di maklaro no? Ya karon naklaro na nimo. Mo na napunta na ha, hindi kasabot. Now, yesterday we have discussed about friction. Last line na section, ang night ko sila. Awang night ha, sa ka gusto sila mag face to face. Ang among klase ana is Martes o Huwebes 5:10 to 8:10. But gusto sila mag-klase na di man ko mag-klase ng gabi eh. Labi na ugnay taga ang Kantara, taga Runda. Wala may maging series ana. So nanungha sila diri buntag. Mo na nga. Kasihan ako basta na mo ari diri mo klase ko. Same sa inyo kung makalusot mo sa guard, mo ari diri klase ta. Dili mo kalusot, klase ta online. Okay. We discussed about friction and I explained to them what are the benefits of friction and what are also the disadvantages of friction. We understand friction. Kasabot mo kung sa friction. Usually, ang friction happens if the two surfaces are moving relative to each other. When we say relative, kung tingnan yung isura ng relative, no? Ang relative good class, muna siya theory of relativity ni Einstein. Yeah. Ang usa ka butang kuno relative kuno sa observer. Ako. Pangarap ko nato kon ang atong pagtan-aw sa katawo relative sa atong pagbati. No? Mo na the beauty is in the eyes of the beholder. No? Para nimo mo tun gyud daw pero para sa mong mama gwapo man jud kay ka. Di ba? Imong uyab siya pero imong uyab mo utag nawo anak. Ang para nako gwapa man. Di ba? Relative. The same ra sa siya sa theory of relativity. Ang speed kuno sa ka-object magdepende kuno relatively sa observer. The same sa akong istorya karon. In friction, it occurs when the two surfaces are moving relative to each other. So, usually, it could either be kani siya gahunong, kani imong gipadagan, relative na siya, no? Na movement, or silang duha gasugat, or kani siya gadagan dito pero hinay kani kusog, nagya po na friction. Okay? Then ako itong i-discuss last time, na formula for friction, or frictional force, is equals to the coefficient of friction times the normal force. And we could, as an engineer, we could manipulate this formula in order to design the machine. Hindi. No? Kani siya coefficient, U, saan siya? Micro siya, na symbol sa Greek character, means coefficient of friction. Then kaning M is the normal force. Now, coefficient of friction, magdepende na siya unsang material. Di ba? Gano'n man nakita, maghinhid tag-iskino sa itong nawong igagabi, ang atong gamitong gapas na. Gano'n di man ito gamit o papel biliha. Di ba? Gano'n man. Of course, because ang iyang coefficient of friction, puting pagkagabiha. Kung gamit ka papel biliha, mga sama di mong nawong, matangtang yung bugas. No. Bagnos man yung mayo. The same sa na siya sa gapas. Ang gapas mong gamiton, lami kayo pumati, humok man. Gano'n na matugtag, ano ang sidan, ulan man. Gano'n dili man halublaks. Ganyan na ba? So, magdepende sa material. Now, usually, atong isang mautro.
Like for example, sa atong motor. Sa atong mga motor, kanasud sa makina sa motor na different gears, moving parts. Now, if there are moving parts, because of friction, it will eventually maguba. Kung saan ang motor, no, Honda, Yamaha, Marusi, Mariha na siya, eventually, there will come a time that it will be broken down. Because it is a moving part. The moving parts gani, nago na siya wear and tear. Wear and tear, di ba? Mahilis, naka-eraser. Naka-eraser sa lapis. Kung saan may tabo, sigad ka sayo. Sigad papa, mahurot yung eraser. Isaya man sa siya sa mga makina. Sige lihok ng makina ito, magbagod na siya, kabantay mo kung mag-ukag motor. Yung mga laki na yung namoy motor. Bagong motor, ang first yun yung change oil na ini-apply, ikita niyo sa oil. Di ba daghan kay mga gagmay kay nga puthaw. Kaya kasuway mo ba? Ikaw daw kasuway ka daw? Isa to yung motor dire. Ikaw daw na kay motor, isa to yung motor dire. Isa na kasi ako kasuway. May motor, pero di brand new. Dili brand new. Brand new yung motor, kay bago pa man ang makina wala pa magamit kayo. Hindi pa mo nag-ingon na nila first, I think murag usak semana ra man siguro na dapat dimo yung i-change oil. Daghan ka na siya mga metal fillings, mga ibot ba? Kaya kaniro pang gatuyok ang imuhang mga gears dito, mga tagat ko siya. Nya mo nang butangan na to lubricant. Mo nang itawag og mahimo siyang fluid friction. Ang tanaw diri ha, limot ko sa term. So daghang klase ng friction, itawag dry friction, lubricated friction, fluid friction, skin friction, o internal friction. So gahapon akong i-discuss yung tagatagsa, please tanaw na lang po dito sa atong recording. Na dito no, na no matter how smooth is the surface, kani, sa imong tanaw ano niya, sinaw kayo. Sinaw kayo. But kung imo ko na siya tanawon sa microscope, dili ko na sinaw. Kumaw niyang edges, ganaanan na siya. Nga siya ginagmay kay ganana. That will form murang bukid and hill. Oh, hill and valleys. May muna tanaw ba? Naman garas-garas ginagmay. Siyempre, nakailangan po na surface sa pikas, na po siya garas-garas gagmay. So, sa may tabo, inigbangga na nila, magkagot na sila, mo nang produce o heat. So, usay buhaton, aron ma-minimize na siya, mapagamay na to ang coefficient of friction. We put lubricant. Kung may mga lubricant. O na siyang mga pumada, mga oil, mga grease, sa mga ibutan na ito nga pasinaw. Di ba? Atong sauna, pag elementary na ito, maglampasok ta, mag-floor wax sa sahog, kung sinaw kayo, grabe kayo. Gabihan sinawaw, mas live ang langaw na itumpa. Sinaw kayo. Nga naman, instead na ang luha ka surfaces mo magsangkop, lutaw naman siya, kaya na may fluid. Di siya sa nanimo, maggunit ka o mantika, maghinaw kag mantika, di maggunit kag baso sa may metabo. Probably mahog ang baso, o di ba nahugas kag plato, napay sapon sa may metabo, di ba danglog kayo. Okay. Because friction plus opposes the movement of an object. Example kani. Ako lang example ko sa video recording. Kani siya, ang iyang movement ani is binahog siya sa force of gravity, mahog siya. But because I put yun ana akong kamot, horizontal akong force, but wala siya mahog. Nga naman, kung mo una-una class, wala na yung kurma. Na ako'y marker niya. Binahog siya sa force of gravity. So sa may akong buhaton, akong gigulitan, akong i-applyan ang force ng gayon ana. Ay, wait. Akong i-apply ng force ng gayon ana. Why is it ganito pa siya mahog? Wala pa siya yung component na makapasaka ni. Di ba? Kung nakay force ng gayon ana, nasa yung component na makapasaka, napo kay component na makapadong dito. Kung nakay gayon ana, nakay component padong kubos, napo kay component na paingon dito. But in this case, gayon ana, naging siya purely horizontal. Wala kay component na nakapasaka. But why is it ganito pa siya mahog? There must be something nga nagpugong ana niya. Okay. According to Newton's law of motion, if there is an unbalanced force, what will happen is that the object will accelerate towards the direction of the force. And this is an unbalanced, an example of unbalanced force. But why is it nga di man siya mahog? There must be something nga nagpugong aron dili siya mahog padung ubos. And that is what we call as frictional force. Na kapasaka niya, na friction dire,
Na po yung friction diri. Mo ni kapugong ngano dili siya mahog. No. Kani siya kung unsa ka hugot ang imong paglinana, all siya mo matter the normal force. Kung kusog ang imong paggunit, di ka na siya mahog. Of course, kung hinaya, kung sa may tabo, ako hinaya na ang paggunit, magampian ako normal force. Tagak siya. Lubat na lubat. Matagak siya. Why? Okay, ipagamyan na mo normal force. Ipagamyan mo ang normal force, siyempre, digamay ang frictional force. Pag gamay sa frictional force, wa niya ma-overcome siya sa iyang weight. So, nitabo na ho. Mo na siya ang normal force. Sa coefficient of friction, same ang force kung ibutang. But ako na siyang ihumol sa mantika. What do you think would happen? Slide. Kaya kung minus man ang frictional force, na naman, gamay man ang coefficient of friction. So probably mahog ko ni siya. Okay? So nakita niyo ang logic. Yung anak ni siya. Dili din nga imong gigunita na siya, ikaw may nag-alsa na. Wala. Because actually, ang imong force ng exert, anak na yun. So may nakapakuan na friction. Now imagine kung wapay friction. Dili ka kasuwat. Di ba? Kung saan may nagulit na imong ballpen, ngaron ka mo suwat. Friction. So, what I'm trying to say is that friction is important. It is beneficial. But at the same time, it is also disadvantageous. Especially if we are trying to make work na may mga losses. Diba? According to the law of conservation of energy, energy cannot be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another. Now, karon mag-irani ko, na ako ikaon, ganiha, pamahaw, sudan ako itlog. Na ako energy, na converted into probably mechanical energy, igalihok. But not all of it is being converted into mechanical energy. Some of it is being converted into heat. Mo nang minit, mo ang kamot. Mo na kanay losses, mo na ang sakyanan or motor, uinit yun na siya. Basta mag-andar. Because na may mga friction, na may moving parts. Okay? Sabot na tayo, nakita. So sometimes, in order to counteract friction, natin pag-abuhaton. Again, example is a lubricant. Another is, pwede na ito yung rolling friction. Diba? Nakay sakyanan o nakay kurmata, butangan na ito ligid. Ano man? Because wheel and axle is an example of a simple machine. It makes work easier. Instead nga, diba, kita kagkaramata nga may ligid. O gano'ng magluntanam nga, gano'ng ang ligid is lingin man. Gano'ng hindi man pwede square or triangle. Lingin ko siya. Why? Because mutuyok man siya, ituyok, maminos ang friction. Dayon. O wala pa po yung friction class, di po na siya mudagan. Nga naman, ang ligid, digtuyok ka na, slide man, di man siya mapilit. So magsigil na siya tuyok, magsigil ang slide. Di ba, kabantay mo kung nakay sakyanan, mapilit sa lapok. Sige tuyok ang ligid, kapkarbingin mudagan. Why? Minus ang friction sa lapok. Because lapok is an example of a fluid. By the way, kaya ba mo sa meaning fluid? Fluid can be liquid or gas. Duha ang klaseng fluid. Liquid and gas. Okay? So, pwede siya mahimong rolling friction. Now, pag mahimo na siya rolling friction, ang hitabo, mugamay na sa mahimong coefficient of friction. Nabantay mo kung nakasakay mong librando, inigunong sa librando, naay mo aso ang ligid. Okay. Kung sa may nitabo na gano'n, mo aso mo na. Nasunog na diha. Ila na sirita ng tubig ang ligid. Libre ka na, sirita ng tubig, mo na mo aso. Gano'n man. Because sometimes kasi dagan, again, ang rolling friction, it minimizes the friction. Lagi po na siya friction. So, may tabo, kung sa may tabo friction, init. Kung init, kung sa may tabo sa ligid, nga hangin, it will expand. And when it expand, eventually, the tires will explode. Okay. Kung na siya ikuha, tendency sa gas. Kung inito mo ng gas, mag-expand mo na. So, sa buhaton nila, ilang silitan ng tubig. In order to cool it down,
aron dili mo buto nilang ligid. Muna every time lami kay nang sakay ka librando no, labi nang nakas daplin, nakas ikalima gikan sa driver. Los gawas kay dili ba, dagan ni librando pisik ka tubig ni lami kayo abi nimo gauwan. Anana ka so pagtanaw rin nimo, ganan nimo lapok kayo na iminaw. Nagikan dito sa ligid. May laglapok, nga ito na sige nga nana, kasi kayo bugno. Igaran mo, sumas naman, agasuka ni sa tubangan. Di ba kabantay mana, ako nakasakay ko librando sa una, magaling nga nana, lamig kayo ba, abi na gauwan. So, sinirit mo na ito sa ligid eh. Ipisik ba? Ipisik. Nana ka, lamig kayo, mga bugno, kayo muna ako, mga nana. Okay. Static friction, again, nay gitawag og static friction, na po yung friction nga separate when the object is moving. Okay. Duha na siya butang na siya diferensya kay ngano. Sa static friction magod, lisod kayo ang pagtuon ani niya. Lisod kayo pagtuon kung at rest pa. But once mudagan na dali na lang. Kabantay gud mo kanang magtuon og sakyanan, di mo andar ang sakyanan itod. Di ba, purting lisura ang pagsugod. Pero once masugdan na once, yung dagan nga sa kailang dali na lang kayo. Nga naman, na-overcome na niya ang static friction. Nga na siya gitawag og inertia according to the laws of motion in Newton. Kasabot mo kung sa inertia? Kung sa inertia, hindi? Energy at rest. Energy at rest. Pili siya, matawag energy at rest. But it is kung ang kuwan na to, energy at rest, there are many forms of energy man. But sakto na naman definition, but there are many forms of energy. But basically, when we talk about mechanics, inertia is the tendency of the body to stay at rest or to continuously move in a straight direction. Kabantay mo, musakay mo librando, isakay mo yung librando, maabot mo barile. Igabot sa barile, padongkar ka, di ba, liko-liko ang daan diya. Why is it nga, nigliko sa driver pa doon dito, gano'ng matakilid, banta paingon din eh. At charchara ko na siya, sabi tubay ba? Nga mo ko ng driver, mo anak ko, anak. Kung i-balance ka, aron ang motor, dili maawaron ang librando, dili matuwan. Dili. Nga naman, samtang gadagan ang librando, kusog kayo ang velocity. Ang tendency sa imong lawas is go straight rin yung ka. According to Newton's first law of motion. Go straight na juga, karon ikalit mo sa liko. Kung saan ito mo, ikalit ang anay ang lawas, ari ka rin mo takilid. Mo na siya inertia. A very good example of inertia. Magsakay kag motor, ginugas na yung panggunit. Di ka manggunit. Kalit ang bulhot, nabilin ka. Di ba? Ano na, that is an example of inertia. Ang imong tendency sa imong lawas is magpundo naman ka. Ang kalit magdagan. Wala ka kapugong. Wala ka kapanapo. Tagat ka. Or, sakay mo kabal-habal. May ibog ang driver ninyo kalit.